Mga pigilhin hanggang bakbakan. Yung action namin, hindi lang hardcore action na tuloy-tuloy yung away. Meron din kami pa-comedy, meron din kami pa-drama. So, ganun yung wrestling. Ganun naman talaga ang wrestling. Wrestling Pinoy Style. Wala pa namang fan na hindi nag-enjoy. So, assure namin na kahit kasama mo pamilya mo, kahit kasama mo friends mo, barkada mo, mag-enjoy ka dahil madami kaming colorful characters at masaya yung action namin in the ring. Iba't ibang gimmick sa ring ng mga Pinoy wrestlers. Ating alamin, ito po si Paring Ray Langit. Iba't ibang karakter sa mundo ng Pinoy Wrestling, ating kilalanin. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Hiyawan, palakpakan at walang katumbas na saya ang nakikita sa mga ganitong okasyon ng wrestling. Salo is trying to get back in. And they're ganging up. A referee look behind. They're ganging up on him. They're ganging up on him behind. Ito ang karanasan na isa'y balik ng Philippine Wrestling Revolution sa mga fans ng wrestling. So, nung champion doon si Batista, nung 2005-2006, doon yung pinakamataas na popularity ng professional wrestling dito sa Pinas. Pero yung gusto namin, nung nawala na si Batista, naging movie actor na siya, medyo nag-dwindle na yung love and support for pro wrestling. Eh kami, mga hardcore, crazy wrestling fans kami, inisip namin, gusto namin maging sikat ulit yung pro wrestling. And what better way to do that with your own homegrown talents, diba? Kaya inisip namin, Philippine Wrestling Revolution. Kasi gusto namin i-revolutionize ang professional wrestling ulit dito sa Philippines. Pero taliwas sa nakasanayang dayuhang style ng wrestling, purong Pinoy ang drama sa Philippine Wrestling Revolution. Ano ang pinagkaiba ng PWR kumpara sa mga international wrestling? Yung pwede namin sabihin talaga na yung PWR purely Pinoy siya. Lahat ng ideas dito, lahat ng makikita mo sa PWR, lahat galing sa Pinoy. Yung hindi mo makita sa other international promotions is yung pure Pinoy flavor na yan na nandito sa PWR. Itong bakbakan may kwento at iba't ibang gimmick sa ring. May kukonsidera mo bang sport itong wrestling? Madaming tao nag-iisip na sport ang wrestling, pero para sa amin, sports entertainment siya. It is depicted as a sport, pero it really is mas para siya ma-entertain ng mga fans at ng mga tao. Kasi yung lahat, kahit anong match sa wrestling kasi may kwento. Parang yung medium namin para ng storytelling is yung wrestling. Ganun. Para siyang teleserye para sa mga lalaki. Pero bagamat tila serye ito sa ring, hindi biro ang pinagdadarang pagsasanay ng mga wrestlers. Sinasabi naman namin sa mga wrestlers namin and sa mga boot campers na to make sure they stay in shape. Kasi if you're not in shape, kung wari hindi ka in shape for boot camp, malamang hindi ka maging in shape when you go out there in the ring in front of mga 500 people. Tapos lahat sila nag-cheer para sa'yo, tapos amp up yung energy mo. So if hindi ka ready sa training namin, malamang hindi ka ready. Hindi na bago ang wrestling sa Pilipinas dahil nagawa na ito noong pang-dekada 80 sa pamamagitan ng kaibigan nating si Ramon R.J. Jacinto. Really tight. Really doing it really well. Yeah, there they go! There we got mayhem in the ring! We got complete mayhem here! Bakit niyo po naisipang bumuo ng Pinoy Wrestling noong 1980s?
very, very famous ang ang sila Hulk Hogan. Yung anak ko, mahilig sa mga mga wrestler. Maliit pa siya, binibili ko siya ng mga figures ni Hulk Hogan, ni Macho Man. So I figured, why can't we do this in the Philippines? Design kami ng ring. Pinag-aralan lang namin. Sa video ng American Wrestling. Ginawa namin Pinoy version. So nagpa-train kami ng wrestler dito sa IS, sa American School. So nahanap nila yung mga stuntmen sa movies. Gusto na, ganado sila mag-wrestling. Sige, so nag-train sila. And then we launched it. We invented characters like Joe Pogi, Sultan Batu Brothers. At meron pa kami mga Lawin, Smoky Mountain, Zorro. Nangangabayo si Zorro. Yan na talaga namin yun. Hindi makalimutan nga ng mga tao 80s pa yun Katulad na rin ng mga wrestlers ngayon, makulay rin ang pinagmulan ng mga wrestlers noong dekada 80. Saan po nanggaling itong mga fighters dito? Mga stuntmen yung mga iba. Stuntmen. Tapos kilala niya gano'n. Mga iba, mga bodybuilder. So pinagturuan namin dun sa coach. Meron kaming one duwag. Ayaw lumaban sa una, pero pag nagalit, sobra naman. Tapos meron pa kami female wrestlers. Si Darna, something like that. Meron pa kami. Mga midget wrestlers, meron kami. Ano pa sila? Tag team. Mga mikrobyo. Sa mamamagitan lamang ng Facebook, nagkaroon ng buhay ang Philippine Wrestling Revolution noong 2014. Nagbukas ito ng pinto para sa mga taong may passion sa larangang ito. Kung hindi mo hilig yung wrestling, medyo question namin bakit ka pumasok. Kasi sinasaktan mo talaga sarili mo kahit anong mangyari. Kung gagawin mong tama, masakit siya. Kung gagawin mong mali, mas masakit siya. So, yan talaga. Dapat love mo talaga para sa akin. Sino ang mag-aakala na ang isang commercial model na tulad ni Chris ay champion Pinoy wrestler? Ano ba, Chris, yung mindset mo kapag nandun ka na sa loob ng ring? Palaban. At the same time po, lahat po kinakalimutan ko. Talagang pag wrestling lang talaga. Yung 100% po kailangan ibigay mo, yung mind sa body mo po. Kasi yung iba po, let's say 50-50 lang nabigay, na-injured. Okay, kailangan 100%. Kapwa mga manunulat naman sina John Sebastian at Sandata. Sa madaling sabi, ako yung kontrabida. Since may Filipino flavor siya, ang naisip ko is, alam kong maraming reliyoso and kung medyo ginamit ko yun para magalit sa akin yung mga tao, then, ayun, nagagawa ko yung trabaho ko. So, gusto ko talaga, gusto kong ibuo ko ng mga tao. May madalas akong ginagawa na tinatapo ko yung sombrero nilang suot, sinisipa ko yung mukha ng mga gusto nilang tao. Basically, lahat ng pangbubwisit, ginagawa ko para magalit sila sa akin at kampihan nila yung kalaban. Ano ba yung strategy mo pag nasa loob ka na ng ring? Pag nasa loob ako na ring at ako'y mahataw na ng pinakamalakas, ako sisigurado ko ako mas malakas, pinakamatigas tumira at pinakamasakit lumaban. Ang finisher ko ay tawag ay ang huling bala. Kasi siyang lumilipad na tuhod sa mukha ng kalabang ko. Isang makulay na karakter naman ang ginagampanan sa ring ni Martivo na isang senior trainer sa isang BPO company. You know, ang iisipin mo talaga mga brusko, mga macho lang, mga lalaki talaga. Tapos eto ngayon sobrang may gay character na wrestler na lumalaban. Tapos complete with leopard print, gear, rainbow flag. So very flamboyant siya. Kaya siguro kinagat ko siya ng tao. It's something na very proud din ako kasi parang feeling ko walang masyadong nag-represent ng LGBTQ community sa ganitong klaseng sports. Pasyon na nagtulak sa mga Pinoy wrestlers para pasukin ang larangang ito. Subalit kasabay ng passion ang layunin ring makapagpasaya ng mga manonood. Kaya naman suporta ng wrestling fans ang kanilang hiling upang mapag-ibayo pa ang larong ito.